Well, Pastor Mike, ito ang daming nangyari. Medyo magiging mabigat po yung usapan natin sa paalala ng Diyos segment. Tungkol po ito mga kapatid sa nangyaring shooting incident nga sa San Jose National High School sa Tacloban. Sangkot dito, ang 2 estudyante sa paaralan, 3 ang nasawi habang 20 ang sugatan. May, I think, 2 po ang nananatili sa ICU. Naghain na ng kaso laban sa 15 anyos na sangkot sa insidente. Kasama riyan ang 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at multiple counts of physical injuries. Habang ang 14 anyos naman exempted sa criminal liability. Ita-turn over siya sa City Social Welfare and Development Office para sa intervention. Inutos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung agarang pagtukoy ng ugat ng insidenteng ito. Dahil nga rin sa pangyayaring ito, naging mainit na usapin ang Juvenile Justice and Welfare Act. May mga nagsasabing dapat ibaba pa ang age of criminal liability. Sabi naman ng iba, hindi nila lubos na naintindihan ang nilalaman ng Juvenile Justice and Welfare Act. Pero ang pinakamahalaga rin na maintindihan po natin dito, bakit nga ba nauuwi sa ganitong karahasan ang mga nasa murang edad pa lamang? May kinalaman ba dito ang magulang, kanilang environment, mga kaibigan, online games? Tignan natin ito ngayon. Sa spiritual na perspektibo, alamin natin ang paalala ng Diyos. Ito nga, Pastor Mike, ito ang usapan o usapin sa nakalipas na linggo. Nang mamalitaan mo itong nangyari sa eskwelahan na ito, ano yung reaksyon mo at naglaro sa isip mo, lalo na also being a parent? Yeah, grabe, nakakalungkot, no? Nakakasakit sa puso na marinig yun na sobrang bata pa tapos yun yung kaya niyang gawin. And yung pinakaunang thought ko is, kamusta kaya itong mga batang ito? Naalagaan ba sila? Nagabayan ba sila ng kanilang magulang? How's their family set up? Kamusta yung lifestyle nila? At paano ba sila lumalaki? At paano sila tinuturuan ng kanilang magulang? So, yun yung mga tumatak sa isipan ko. At actually, meron kaming kilala na kamag-anak nila yung isang namatay, yun, nabaril. No? So, lalo kaming nadismaya kasi kawawa eh. Parang typical school day lang. Tapos yun, nauwi sa pagpuputukan, kamatayan, at grabe, nakakalungkot talaga. And it's so sad na maisip na ganito na talaga yung napagdadaanan ng mga kabataan ngayon. No? That they can have those thoughts na okay lang na mamaril at mamatay ng tao. Noong mga panahon ko, magkaiba tayo ng henerasyon. Between sa aming mga magkakaibigan, magkakaedad, napapag-usapan nga din namin yan. Paano ba nung during our time na pinagbago ngayon? Baka naman pareho lang, nagkataon lang na hindi nababalita yan or hindi lang ganun natin napapag-usapan kasi yung connection noon ay hindi naman ganun ka-advance. Diba? Wala namang video call, wala namang internet nung panahon namin. Wala yung ganoon. Pero baka nangyayari na rin. Pero pag-iisipan mo rin na gaano nga ba kalaki yung impluwensya ngayon ng environment, ng behavior ng mga kabataan ngayon pagdating din sa iba na kasi din talaga eh. Hindi po natin maikakaila. We're not saying we're a better generation, but less din ang takbo, ang kabisihan sa takbo ng buhay noon. Yes. Mas natututukan, I think, mas may oras sa mga magulang, mas hindi mahirap ang buhay noon financially, hindi kailangan noon, bihira kang makakarinig noon, makakaalam na kailangan magtrabaho ng parehong magulang. Nananatili ang isang parent sa bahay noon para tumutok sa mga bata. Yes. Alala ko noon, I would always remind my sisters now na you make time to talk to
to your children na paalalahanan yung values na gusto nyong ituro. Yes, Um, yes. Kasi parang napakabilis ng buhay ngayon. Yes. Na mayroon kayong oras sa isa't isa. So, ano kayang nangyayari? Pastor Mike, I'm sure concerned din yan sa inyong community, Yes, sa ating oo. community. Ano kayang nangyayari sa puso ng isang tao para umabot siya dito na manakit ng kapwa? Ayun, no? So, I think lahat yun, pag pinagsama natin yun, all of that, eto na yung result na nakikita natin. In fact, di ba dati, medyo rare na mangyari itong ganitong kaganapan. Pero in recent years and decades, mas talagang lumalago yung mga shooting sa school, yung mga killings, tsaka mga bullying, tsaka lahat yan ay result, no? Na yung mga anak, mga estudyante, hindi sila naaalagaan, hindi sila nagagabayan ng kanilang magulang. At bukod doon ay yung influence pa. Napakadaling ma-influence, lalo na ng mga bata na hindi pa siguro sila mature sa kanilang pag-iisip, na ma-influensyahan ng social media, ng mga games. So lahat yun, no? So on the inside, yung families ay nagbe-breakdown. Wala nang time ang magulang para samahan, turuan at gabayan ng kanilang mga anak. Tapos bukod pa doon, pagkadating naman sa social media, sa gadgets, sa games, hindi rin nila nakikita kung ano yung na-absorb ng mga kabataan. So, chances are, kulang sa time with the parents, and then may influence pa from the world today. Ay, ito yung result. No? Ang daming factors. Ang daming factors And, talaga. to be fair to the parents, well, hindi natin alam yung background, but in general to the parents, naintindihan natin yung inyong sitwasyon at hindi lang ang sisi ay sa parents. Sabi nga ni Pastor Mike, maraming factors Yeah. Pero napakahalaga kasi ng pundasyon ng isang bata mula sa tahanan. Ang sinasabi nga, pero pag siguro mo na strong yung foundation, mahirap tibagin yan at mahirap maimpluwensyahan ng paglabas niya sa Yes. bahay. Pero madalas naririnig natin na posibleng galit, 'di ba, Pastor Yeah, Mike? yeah. O sama ng loob yung ganitong insidente. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito? Ayun, sa Bible kasi talagang nakasaad doon na lahat tayo, no? Bilang mga tao, meron tayong proclivity to sin. Meron tayong nahihirapan tayong gumawa ng mabuti at we end up na makasalanan, no? And even at a young age, yung sinful heart natin o yung reality na makasalanan tayo, lumalabas na yun. Kaya nga kailangan na, lalo na sa kabataan natin, na ma-expose sila sa word ni God, sa salita ng Panginoon, so that yung sinfulness natin ay ma-redirect at baguhin tayo ng Panginoon. And I totally believe na, yes, all of these environmental effects sa family, sa social media, sa education, meron yung result. Pero ang pinaka-core nito ay yung puso. Yung puso na kung walang guidance at walang connection sa salita ng Panginoon, it will really result in sinful behavior. Kaya nga po, even for families, ito po yung talagang counsel namin. You pray together with your children. At an early age, habang kaya pa, i-expose nyo na sila sa salita ng Panginoon. Because tayo po mga parents, yun yung role natin sa Bible. We are to teach and train our children so that when they grow old, they will not depart from the faith. Yun ang kailangan nating gawin. Number one job natin as parents na maipamahagi natin yung pananampalataya natin sa ating mga anak. So, with prayer, with the Bible, sa salita ng Panginoon, and family time, yun po yung parang guardrails natin sa mga anak natin. So that, yung sinfulness sa heart nila, ma-arrest natin at mai-lead natin sila sa Panginoon who alone can change the sinful heart. Si Lord lang ang makakapagbago sa bawat puso ng bawat isa. So, Pastor Mike, sa mga kwento po sa Biblia, may maikukumpara ka ba? May kwento ba sa Biblia na ganito rin? Parang ganito yung kwento, yung sangkot ng kabataan po sa matinding gulo. yes. Kaya nga po yung kanina, 'di ba? I led with the family kasi naiisip ko yung story ni Absalom.
Anak siya ni Absalom. King David. Si King David, sabi sa Bible, siya yung man after God's own heart. Kaso lang po, yung pinaka siguro weakness or gap ni King David ay hindi siya present at intentional na magulang. No? So, yun yung nangyari sa son niya, si Absalom. Si Absalom ended up staging a coup against him, killed and murdered many people, and even raped other subjects in the kingdom. So, lahat yun. Yung downfall ni Absalom ay talagang nagbigay siya sa kasalanan. No? And he was not raised up by King David well. So, ang nangyari is, yun, ang dami niyang pinatay, pero in the end, siya rin ay na-consume ng kanyang kasalanan at siya rin ay namatay. So, grabe talaga yung parang yung sinfulness na umuusbong from an unguarded and a heart that is away from God. No? Yun nakikita natin sa buhay ni Absalom. Pero, hindi lamang yun. Merong ring example sa Bible, lalo na sa parables ni Jesus, ay yung tinatawag na prodigal son. Yung prodigal son naman, una siyang rebellious. Inask niya sa kanyang tatay yung inheritance niya. Gusto niyang angkinin yung kayamanan. So, binigay sa kanya ng tatay niya. But then, he spent all of the treasures, all of the riches, and he spent it on all of his passions. And then, at the end, wala rin siya. He ended up in poverty. Tapos sabi niya, okay, balik na lang ako sa tatay ko as his servant, hindi na as a son. So, ang story dito, sabi ni Jesus, ay nung pabalik na siya sa tatay niya, yung tatay niya naman ay winelcome siya, no, bilang anak, at sabi niya, my son who was lost is now found. He was dead but is now alive. So, makikita natin dito sa parable ni Jesus sa prodigal son na merong pag-asa na kahit na mag-rebel yung mga anak, merong pagkakataon na ma-reunite, ma-forgive at ma-reconcile. So, both of those stories are in the Bible. One, na nag-rebel sa kasalanan at dahil doon na-face niya yung consequence ng kanyang kasalanan. Pero two, nag-rebel pero may redemption. Merong change, may breakthrough. So, ang pinakamahalaga dito is the way that the person responds to God. Yun talaga. Kasi kung wala si God sa buhay ng isang tao, it will lead to a life of death, destruction. Pero if at one point, na-experience sila ang pagmamahal, ang biyaya, ang kaawaan ng Diyos, ang biyaya sa kanila, then it can change their hearts and draw them back to Him. So yun yung I think yung pinaka-lesson dito ay sobrang crucial nung magulang na alagaan natin yung mga anak natin kasi binigay ng Panginoon yan sa atin. I-steward natin yan. Responsibilidad natin na alagaan, ipag-pray, i-guide sa salita ng Panginoon. But at the same time, they will do their own choices. Lalo na pagka teenager or adolescent na yan. And along with those choices, merong consequences. Siguro may mga pagkakataon maririnig ka na ginagawa ko naman ng lahat. Ba't ako pa rin nasisisi? Pero hindi po ako isang magulang, hindi ako nabiyayaan ng anak, pero tingin ko bilang isang magulang, oo mahirap, oo sa'yo talaga ang sisi, pero sa pag-in-accept nyo, magiging magulang, kasama yon. Kasama na babalik at babalik po sa inyo yung tingin nila sa behavior ng isang bata. Babalik eh. Maybe people, you might think na hindi naman fair yon. Ginawa ko ang lahat. Walang namang perpekto rin pong tao. Correct. Pero it's something na I think na kasama yun sa pagiging isang magulang. Yes. Yeah. Na alam mo na kahit anong klaseng pagpapalaki, but babalik at babalik sa iyo yung sisi. Pero kung alam mo na ginawa mo talaga ang lahat, no, nakikita yan ni Lord, ay wag nyo rin pong sisihin yung inyong sarili sa pagkakamali ng inyong anak. Dahil sabi mo nga, Pastor Mike, kahit anong gawin mo dyan may magdidesisyon niya ng sarili niya. Yes. And all you can do is do your best. Well, kung may mga anak po kayong natalisod, diba, nadapa, na wag nyo rin, kung alam nyo you did your best, wag nyo rin pong sisihin yung sarili nyo. But, again, sabi nga po,
responsibilidad nyo yan. Kasama yan sa pagiging isang magulang Yes. na hindi nyo po dapat din talikuran. Hindi pwedeng, naku, napakatigas ng ulo, ay bahala ka na sa buhay mo. Don't give up on your children. You don't give up on your children. Para po doon sa mga magulang nga na walang, kasi di ba sabi natin, may formula ba? Wala eh. Di ba talaga walang formula sa pagpapalaki ng maayos sa mga anak eh. Pero paano kaya natin, paano tayo makakatulong, Pastor Mike, na mas masubaybayan para matiyak na nabubuhay nga sila sa guidance rin ng Panginoon. It's not too late. It's not easy. Pero sabi ko nga, may magagawa at magagawa. Yeah. Alam mo, nung naging magulang ako, doon ko na-realize na imposible talaga to. Apart from the grace and strength na binibigay ni Lord. Kasi kailangan, kung ano yung buhay mo, yun din yung makikita ng anak mo. So, number one, kailangan mo i-model sa kanila kung ano yung godly life, kung ano yung ehemplo mo, yun yung ma-absorb nila at a young age. So, kailangan talaga mismo ikaw, papakita mo sa kanila, this is how we live, ito yung pananampalataya natin, ito yung character natin, model it to them. And then, R stands for relationship. Kailangan natin i-build yung relationship sa kanila. Kasi minsan ang nangyayari ay nang-neglect natin, tulad nung na-mention nyo kanina, kailangan magtrabaho ng dalawang magulang, mother and father. So, naiiwan yung mga bata, tapos ano yung mag-babysit sa kanila, yung gadgets nila. So, kailangan yung relationship, we built that at an early age, and relationship is built over time. Kailangan ng time. So, kung ano man yung working schedule natin every day, every week, kailangan meron tayong i-prioritize talaga doon na time. Ito, family time to. This is the time that I will spend with my children, to pray with them, to spend time, to have fun with them. Para lang yung connection na yon ma-build natin. So, M, modeling, R, relationship, and I, intentionality. Kailangan on point tayo, on purpose tayo. Hindi accidental na, bigla na lang magagaling at mabuti ang ating mga anak. Hindi po accident yon. Kailangan intentional yon. So every day, every season natin na maging magulang sa ating mga anak, kailangan iniisip natin, how can I develop my child? How can I teach them? How can I train them? How can I discipline them? Then andun na rin yung discipline na pagka may maling ginagawa yung anak nyo, kailangan nyo rin i-correct. Kasi kung hindi natin ma-correct or ma-discipline yung mga anak natin, they won't have a concept of right and wrong. Sa kanila, in their world, kahit anong gusto kong gawin, yun. But discipline by the parent teaches how, if you do a certain choice, there is consequences tied to that choice. So if you do wrong, you will be disciplined. So yun. And Pastor Mike, hindi natin siguro maisasantabi yung lakas din ng impluensya ng, sabi mo nga, ang nagbe-babysit sa kanila, gadgets. So yung impluensya ng social media at online games. Nakikita natin yan. Nakikita nyo yan sa maagang, meron ako, minsan yung pamangking ko, yung Roblox. Yung Roblox talagang baliw na baliw sila dyan. Nakaka-addict yun. Oo, sobra. Ngayon, binabantayan ang ginawa ng kapatid ko, inintindi niya, ano nga ba yung Roblox? Sumali sa mundo nila para alam niya kung paano niya i-approach. Kung paano, hindi basta yung parang tigilan mo na yan or stop playing, you can't play ganito. Parang inintindi niya, parang ano bang meron dito? Bakit ganito? Saan ko siya didisiplinahin? Paanong approach? Kasi nakikita ko sila nag-aaway na. At saka nakikita ko na sumasagot na yung pamangking ko. Sabi ko nga, kukutusan ko yung anak mo, ba't ka ganyan sagutin? Yung, but of course, kami lang naman magkapatid. Hindi ko naman magawa kasi hindi naman ako yung parent. But, I'm glad also that nararamdaman ko sa pamangkin ko na he considers me as second parent. Kasi yun yung inintindi. That's the role of Ninang. Pag tumaas na yung boses ko, tatahimik. Stop it, Cole. Pag ganon, hindi pala tumaas. Yung, alam niya na yung tone ng boses ko. Firm. Stop it, Cole. Don't answer back to your mom. Listen to her. Tatahimik. Usap na kayo. Pwede na kayo mag-usap. Kasi talagang, sabi ko naman itong mga kabataan na to. Kasi tinanggal ng nanay niya yung
Roblox. Oo. Nagwala. Yes, Parang yes. sumasagot na. Sabi ko, Yes. May. Sabi ko na ano, sabi ko, ba't ganito mga kabataan? Yeah. Sabi ko, kasi masyado mo sigurong ibinibigay. I don't know. Sabi ko, ayoko makialam Yeah. yung pagpe-parent mo. But tingnan mo, saan ka nagkamali? Saan may mali? Ganito, lagyan mo ng boundaries, lagyan mo Correct. ng disiplina. Yes. Kasi you either bibigay ka sa lahat ng gusto niya na hindi mo siya madidisiplina, na nakakatakot. Kasi could be violent pala. Yeah. Ano No? yun? Withdrawal yun eh. Kasi pag tinanggal mo yung source of niya, dopamine addiction niya, pag tinanggal mo, parang withdrawal. Parang, Kahit anong klase yan, di ba? Yes. Either shopping yan, Oo. gambling, or Alcohol or drugs, alcohol, lahat drugs. yan. It's the same thing Yes, for yes. them. That's the kind of addiction that they have. Yes. Di ba? Iba na, hindi mo rin alam kung you become firm of natanggalin yon, hindi mo din ngayon alam anong tumatakbo sa isip niya. Baka Yes. pwede niyang balikan yung mga nakikita niya dun sa Roblox and become violent dahil Yes, yeah. nawala. So, Yeah. naayos naman. Yeah, Naayos praise God. naman. Yeah, yes. And na-address agad-agad. Yeah. Hindi yung tipong, sige, bibigay ko na. Yun yung mabuti. Kasi kailangan, pag may nakikita tayong medyo hindi na tama, kailangan yung parent, yun yung role nila na, wait lang, bawal dyan, dito tayo. 'Di ba? Yung boundaries na At yun. inuupuan. Yes, Ine-explain. correct. Ine-explain. Nakikita ko sila nag-uusap. Bakit ko tinanggal sa'yo? Answer me. Tapos, okay, what's your point? Sige, I'll listen to you. Yung ganon. Tapos ipapaintindi niya, that's the reason why we're doing this. Ganito, because I love you, ganito. Tapos, weekend na lang siya. So, nagkaroon. May compromise. May compromise. Okay. Oo. Pag may school, no Roblox. Yeah. Tapos, sandahan. Okay, weekend. You only have 2 hours. That's it. Play with your friends, ganito, ganyan. That's it. Siyempre, may apel pa yan. 5 minutes, 5 minutes. Sabi ko, ano ba yung anak mo, Mr. 5 minutes, Mr. 10 minutes? Hanggang dahan-dahan. Yes. Yeah. Kalimutan niya na yung Roblox. Praise God. Oo. Praise God. Ang hirap. Oo. So, may mga ganong klaseng addiction din ng mga Correct. kabataan na Yeah. akala natin matitigas lang ang ulo or ano. Yeah. Pero, yung role nyo na parang baka rin nakakatulong kayo kung bakit nagiging addict din yung mga anak nyo sa gadgets, kahit na hindi man yan Roblox or ibang Yeah. games, at saka yun nga. Ako, isa yun sa nakita ko, I think, mga parents, alamin nyo yung nilalaro nila. Yeah. Pero bago nyo sila bawalan, alamin nyo kung anong klaseng games. Yeah. Tsaka, mahalaga doon yung pag-uusap sa kanila, Communication. pag-explain, communicate nyo na, anak, baka masyado ka nang dyan sa gadget na yan. Kailangan maglaro ka naman siguro sa labas or, di ba, do some chores sa bahay. Compromise muna. Kasi minsan, di ba? Kasi pag biglaan, Oo. mag-react. Sige, meron ka ganyan, pero we'll have our time. Yes, diba? yun. Laro tayong basketball or Correct. whatever activity, diba? Yung ganoon. Kasi may mga friends sila, hindi na rin nag-uusap. Yun nga eh. Oo. Hindi katulad nung mga panahon natin, 'di ba, mga kapatid, na pag kita tayo diyan sa Yes. tindahan. Yun. Tambay muna tayo diyan o kahit na bibili lang tayong chichirya or laro tayong patintero, Yes, Chinese yun. garter, sipa. Yan yung mga Yun. nilalaro namin Yun yung noon. wala na ngayon. No? In fact, may mga bata na, ano yung garter? Ano yung, hindi nila Diba? alam. Meron silang mga So, sleepover, 'di ba? May mga ganyan. Pero, hindi rin sila nag-uusap. Kasi may kanya-kanya silang gadget. Nag-uusap sila because, dahil parang online, sabay-sabay sila naglalaro, di ba? May kanya-kanya sila nagtuturuan ng diskarte. So, hindi ko talaga maintindihan. Yeah. Pero, Yeah. no. I think yun yung pinaka-difference natin sa ibang generations. Ngayon, because of the advancement of technology, phones, gadgets, ang bilis eh. Yes, Tapos yes, may yes. AI pa. So, talagang yung mga anak natin, they're exposed to a very different world na part na talaga yung gadget, pero kailangan lang natin lagyan ng boundaries na hindi lang talagang free reign na kayo na bahala dyan. Kung anong gusto nyo, sige, pakinggan nyo, gawin nyo. Pero as parents, kailangan natin lagyan ng guardrails rin. Yes. Yun na-realize ko dito sa mga batang, nung gumawa ng shooting. Meron silang mga, na nakita sa gadgets nila na mga games na very violent at mga pinapakinggan nilang music na hindi rin masyadong good influence. So, nakita ko na eh. Doon pa lang,
medyo meron ng cause yun dun sa kanilang behavior. Kasi sa content ng pinapakinggan at ginagawa nila sa gadgets, dun pa lang makikita mo na na destructive, violent, at hindi good influence yung mga to. So may pagpaplano. Yes, yeah. Yung sinasabi, di ba Oo. mga kapatid, na May pa lang pinagplanuhan na nila. Yeah. At tapos, may mga nakakalap na impormasyon na ang target naman din daw talaga nila, yun nambuli sa kanila. Yeah. Yeah. So, alam nila yung gagawin dun sa nambuli sa kanila. Hinahanap nila, hinahunting nila eh. Hindi nila nakita, ayun na, nangyari. So, yun yung pinakamahalaga na ayaw na natin maulit. At hindi lamang po ito yung pinakamalala. Pero may mga sunod-sunod na mga balitang nanaksak, Yeah, 'di ba? yeah. Meron pa nga sa isang loob- plano na buti na lang hindi natuloy. Parang na-intercept nila yung parang Y- plan na Oo, shooting. ayan, may mga ganyan na naman, Yeah. 'di ba? So, magpapatuloy po yung ganito. Hindi ito ngayon na yung attention po ng buong bansa ay nandito, pati yung outing authorities, security, stricter security, but no. Again, base po doon sa napag-usapan natin, Pastor Mike, ay napakahalaga ng pundasyon sa bahay. Yes, correct. Talagang doon magsisimula. Tama. No? So, as much as yung, di ba, yung mga laws, yung mga juvenile act, nandyan yan sa government, yan yung scope nila. So, ipaubayan natin yan sa kanila. Pero sa atin, yung role natin sa home, yun yung pinakamahalaga. To every parent, God has given you that child to care for, to love, to support, and to guard from this world. Kasi the world will try to influence, will try to go into your home. Pero tayo po, bilang mga magulang, bilang mga Kristiyano, that's our role. Protect our children from the bad influences of the world. Amen. And make sure that we bring them to the Word of God in prayer. So, yun ang pinakamahalaga. Mga kapatid, ang pangyayari pong ito ay paalala na ang sugat ng puso ay maaaring hindi nakikita. Pero kapag hindi ito naagapan, maaari itong magdulot nga po ng matinding pinsala. Kaya bilang mga magulang, guro, kaibigan at miyembro ng komunidad, maging mapagmatyag tayo. Maglaan tayo ng oras upang makinig, umunawa, magmahal at higit sa lahat, akayin ang mga kabataan sa Panginoon. Hindi natin kayang bantayan sila bawat sandali, ngunit maaari natin silang ituro sa Panginoon na hindi kailanman natutulog at hindi sila pinapabayaan. Sa mga pamilyang nawalan po ng mahal sa buhay, patuloy po namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na ang Diyos ang yumakap sa inyo, magbigay ng kapayapaan sa gitna ng matinding pagdadalamhati at maghilom ng mga pusong sugatan. At sa ating pong lahat, naway magsilbi itong paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso. Isang pusong isinuko sa Panginoon. Sapagkat kapag ang puso ay puno ng pag-ibig, kapatawaran at katotohanan ng kanyang salita, mas nananaig po ang pag-asa kaysa galit at ang liwanag kaysa kadiliman. At diretso na po tayo sa patotoo ng mga karakter sa Biblia. Ang ating Bible character of the day ay si Haring Jehoshaphat. Naging hari si Jehoshaphat ng Juda pagpanaw ng kanyang ama na si Asa. Pinagpala siya ng Panginoon. Imbis kasi na sumunod sa mga Diyos-Diyosan, abay hinanap niya ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Kaya pinagpala siya ng karangalan, kapayapaan at kayamanan. Itinuro niya ang kautusan ng Diyos sa buong Juda. Nag-assign siya ng mga opisyal, levita at mga pari. Kaya lumaganap ang pagsamba ng mga tao sa Diyos dahil na rin sa paglawak ng kanilang kaalaman tungkol sa Panginoon. Napakalakas ng kanyang kaharian. Marami siyang hukbo at matatag ang ekonomiya. Alam niyo po, kinatatakutan siya ng ibang mga bayan pero hindi laging umaayon ang panahon kay Jehoshaphat. Nagsimula yan nang makipag-ugnayan siya kay Aring Ahab. Kung matatandaan po ninyo, siya yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Pinakasal ni Jehoshaphat ang kanyang anak sa pamilya ni Ahab. Ito'y para pagtibayin pa ang alyansa nila. Matapos nito, niyaya siya ni Ahab na sumama sa digmaan laban sa Aram.
Pero bago ang digmaan, kumonsulta si Jehoshaphat sa propeta ng Panginoon. At ang babala nito, matatalo sila at mamamatay si Ahab. Pero hindi nakinig si Ahab. Nagkatotoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng pamumuno ni Jehoshaphat, nagpatupad siya ng sistemang panghukuman. Nagtalaga siya ng mga hukom kung saan iniuutos niya na humatol ng may takot sa Panginoon. Mga kapatid, bago po natin himayin ang kwento ni Jehoshaphat, ito muna ang aming tanong sa inyo sa ating Bible Character of the Day. Ayan, sumagot po kayo ha, hihintayin po namin. Paano mo naramdaman o nararamdaman ang pagpapala ng Diyos sa araw na ito? Sa araw-araw. Ayan. Paano mo nararamdaman ang pagpapala ng Diyos araw-araw? I-post nyo po yan sa Cheryl Cosim FB page para mamaya po babasahin ko yan at pipili tayo ng 3 winners ng gift pack mula po sa MX3. Kay Pastor Mike, ito si Jehoshaphat. Kaunting background kay Jehoshaphat nga po, saan galing yung matatag niyang paniniwala sa Yes. Diyos. 'Di ba? Kasi ang Galing. laking impluwensya ni Yeah. Ahab. And kadalasan minsan 'di ba, pag pinagsanib mo na yung puwersa nyo ng pamilya, nag-asawa yung mga anak nila, 'di ba? Meron yang konting Yes. maiimpluwensya sa pero ito, 'di ba, yung kwento niya, saan nanggaling 'yon? So, si King Jehoshaphat, actually, sa long line ng kings ng Judah, yun yung southern kingdom ng Israel, mabuti siyang king. No? Kasi, unlike his ancestors, panay worship ng idols, ng Diyos-Diyosan, panay wickedness yung ginagawa, rebellious against God. Si King Jehoshaphat, sobrang napaka-refreshing kasi siya yung gumawa ng reforms sa bansa niya. And yung pinaka-inuna niyang reform ay yung spiritual reform. Tinanggal niya yung mga Diyos-Diyosan, tinanggal niya yung idol worship, at ginaid niya yung buong bansa to worship Yahweh. So, grabe yung feat na yun na nagawa niya yun. And hindi niya sinunod yung negative example ng kanyang magulang. Kasi si Asa, King Asa, umasa ka talaga kasi mali yung pinagagawa niya, puro masasama. Pero si Jehoshaphat, different. No? Kaya nga. So, siya yung parang rare type ng tao na hindi sumusunod sa example ng magulang at he turned around. Anong pinaghawakan niya noon? I think yung pinaka na-expose kay Jehoshaphat ay yung ways ng kanyang ancestor na si David. Siguro great grandfather niya na si King David. At doon niya nakita na parang during King David's time, ito yung golden age ng Israel. Sobrang lahat maayos. So I think it was that faith in David's God, Yahweh, that brought Jehoshaphat to that surrenderedness kay God. At sabi niya, okay, I will not do it like my father did, but I will do it like my great-grandfather, David. Saka na talaga, 'di ba? Na may mga temptations. Yes, 'Di ba? oo. Na goodness. Brain fog, mga kapatid, sorry po, pasensya na. Yung talagang na-test. Correct, yeah. Yung kanyang pananampalataya because Yes, there were yes. temptations. Yeah. So sa kanya sa reign niya, yung Northern Kingdom of Israel, which was led by Ahab, ayun, napakasamang hari nun. Oho. So, yun yung temptation ni Jehoshaphat kasi maraming mga bansa na during that time gustong lumusob sa kanila. So, ang ginawa ni Jehoshaphat at one point in his life, nakipagsanib siya kay King Ahab. Pero, ang nakita niya doon is wala ring nagawa yun kasi namatay nga si Ahab doon sa battle na yun. So, I think yun yung lesson ni Jehoshaphat na kung meron kang pagdedependahan or magre-rely on ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. And there's this wonderful story sa 2 Chronicles 20 na si Jehoshaphat is faced with an impossible situation. Kasi may lulusob sa kanyang isang bansa and wala na siyang kakampi dito. So talagang sabi niya, okay, anong gagawin natin? Ang first na pinatawag niya sa buong bansa ng Judah is to pray and fast together. No, buong bansa, lahat ng mga pamilya, sabi niya, pati yung mga bata, mag-pray and fast kayo kasi may lulusob sa ating bansa
hindi natin kaya to. So, imbes na magpatawag siya ng strategic meeting, military operations, defenses, etc., ang pinakauna niyang ginawa is, okay, mag-pray tayong lahat. Sundin natin yung kalooban ng Panginoon. And ito yung prayer niya. Ito yung sobrang, one of my favorite verses in the Old Testament. Sabi niya, O our God, will you not execute judgment on our enemies? For we are powerless against this great army that is coming against us. We don't know what to do, but our eyes are fixed on you. Ang ganda ng verse na yun, na manggaling sa hari ng isang bansa na, Lord, hindi talaga namin alam yung gagawin namin. So Lord, we will fix our eyes on you. In fact, yun yung way niya na, Lord, we will trust in you. Pinauubaya na Pinauubaya po niya. ang lahat sa inyo. Correct. And because of that, grabe yung miracle story ni Lord sa kanila. Kasi nag-pray sila, tapos si God mismo yung nag-defeat doon sa invading army. Wow. Wala silang ginawa. So, nung papunta na yung invading army sa kanila, sabi dito sa Bible, the Lord caused confusion on the ground, and He beat their enemies on their behalf. Diba? Iba talaga pag gumalaw ang Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa kanila, do not be afraid nor be dismayed at this great army, for the battle is not yours but God's. Ang ganda nun. Diba? I think yun yung pinakakailangan ng mga tao ngayon. I mean, si Jehoshaphat, yun yung na-realize niya. Hindi ko kailangan makipag-alyansa sa mga ibang tao. I cannot trust on human beings, but I can trust in the Lord. No? So, I think, ang ganda nung example ni Jehoshaphat na hindi lang lamang siya hari, pero he fathered the nation. Diba? Yung pinakauna niyang move or action point was, mag-pray tayo lahat. So, nare-relate ko yun sa sarili kong buhay kasi, di ba, pagka may mga problema ka, pag may mga challenges ka, hindi mo alam yung gagawin mo, ano yung una mong gagawin? Mag-a-ask ka ng tulong sa ibang tao or etc. Pero, Jehoshaphat shows us, mag-pray ka muna. Unahin Trust mo God. yung magdarasal. Unahin mo yun. Ayan. Gaya ng kwento nga ni Jehoshaphat, di ba? Pagpapalain ka talaga, pinagpapala ng Panginoon ang sumusunod sa Kanya. Yeah. Pero, may mga naririnig tayong kwento, Pastor Mike, na tagasunod ng Panginoon, pero nandoon, inuulan pa rin ang problema. Paano ba natin ipapaabot sa kanila ang paalala at mga salita ng Panginoon? Meron akong... I'm sure may bumabalik sa iyo ng mga ganyang Yes, may nakakausap mo. mga nakakausap ako na ito yung sinasabi nila, Pastor, paano ba yan? Nung naging Christian ako, doon pa ako nahirapan. Doon pa ako nagkaroon ng mga problema. Doon pa ako nagkaroon ng mga imposibleng sitwasyon. Tapos ang reply ko sa kanila, praise God. Praise God. Bakit? Inallow ng Panginoon yon na magkaroon tayo ng challenges at problema para pakita sa atin na siya ang kailangan natin. Nagagabayan niya tayo, siya at mismo ang magpapakita dito ng faithfulness niya. Diba? Kasi kung wala yung mga problemang yun, paano natin malalaman kung gaano kagaling ang ating Panginoon? Gaano kabuti ang kanyang mga pamamaraan? So, in fact, pag naging Christian ka at mature Christian, makikita mo, bawat problema, inalaw yan ng Panginoon para ipakita sa atin yung faithfulness niya. Diba? Kasi kung wala yun, then life is good. Tapos, paano ka makakapag-pray? Paano ka makakapag-depende sa Kanya? Diba? How will you trust in Him if everything is well and good? But if everything is challenging at may test sa ating faith, doon natin nakikita kung sino talaga ang Panginoon. Amen. Yan. Mga kapatid, pinapakita po sa atin ng buhay ni Jehoshaphat, ang tunay na pagpapala ay nagsisimula sa pusong naghahanap at sumusunod sa Diyos. At kapag dumating ang mga pagsubok at mahihirap na desisyon, ang panalangin at pagtitiwala po sa Panginoon ang ating pinakamalaking sandigan. Naway maging paalala po ito sa ating lahat. Unahin natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay at Siya ang gagabay sa ating landas.